Nangangampanya ngayong araw sa Davao del Norte ang ilang senatorial candidates ng administrasyon. Baliwala raw sa kanila kahit pabalwarte ito ng mga Duterte. Live mula sa Davao del Norte, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Maricel, gaano ba sila kakumpiyansa na makukuha pa nila ang boto ng mga kapatid natin dyan? Kaya nga na sinabi mo, dito sa probinsya ng Davao na kilalang baluarte ng mga Duterte, ginawa ang ikatlong kampanya ng alyansa para sa bagong Pilipinas kung saan inaasahan din na darating si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit pa sabihin na kilala itong baluarte ng mga Duterte, hindi ito alintana ng mga senatorial candidates ng administrasyon. Higit 80% ng boto sa Davao del Norte ang nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Davao noong 2022 presidential elections. Pero nung panahon na yun, kaalyado niya pa si Vice President Sara Duterte. Kaya ang tanong, makukuha pa ba ang parehong boto para sa administrasyon na mga kandidato gayong maasim na ang samahan ni na PBBM at VP Sara? Paliwanag ng alyansa, mas importanteng makaikot ang mga kandidato sa mas maraming lugar para ipaliwanag ang kanilang nagawa at gagawin pa. Narito ang mga pahayag ni Tulfo, Binay, Abalos at Pacquiao. Remain impartial, because if you will say that you will be in favor of Vice President Sara, you have no business being in the Senate or the impeachment court. Mag-inhibit ka na lang. Pag sinabi mo naman na hindi, guilty yan kahit anong mangyari. Again, the same thing. You know? So you just have to be impartial. Now, as far as Baluartes is concerned, let me be very blunt. Senatorial ito, take 12 eh. You get 35% of the votes nationwide, you win. 100% you will be in the top 12. Yun ang technique dyan. And I told my friends who approached me na mga tumatakbo sa Senado nung araw pa hanggang ngayon. So, getting 35% from Mindanao, that's a big thing already. You don't need that much. You need 35% nationwide. So, Baluarte usapin, if one-on-one ang pinag-uusapan, Maricel, mabigat ang may mga Baluarte. Dagdag ni dating Senate President Tito Soto, hindi big deal ang mga baluarte kung midterm elections dahil 35% lang naman daw ng nationwide vote ang kailangan para manalo. Nagiging mabigat din daw ang hatak ng baluarte kapag presidential elections na ang labanan. Giit pa niya, sakaling pala rin sila na manalo sa Senado at maging bahagi ng impeachment trial laban kay VP Sara, hindi ito dapat maging issue sa mga supporters ng vice. Kasama rin sa press briefing kanina si Senador Francis. Kasama rin sa press briefing kanina si Senador Francis Tolentino. Wala sa press wall si Bong Revilla at Tito David, pero kanina lamang nakita natin na present ang dalawa at nagbigay ng atin ng pahayag dito sa campaign rally. Wala naman sa kampanya ngayong araw sina Senador Pia Cayetano, Amy Marcos at Ping Lacson dahil may prior commitment daw ang mga ito, habang si Camille Villar naman merong sakit. Jester, inaantabayan na lamang natin ang pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong hapon para magbigay ng kanyang pahayag at i-endorso itong mga kandidato ng administrasyon. Tapos nang magsalita ang lahat ng mga senador, pero bukod dyan, hinihintay natin kung magbibigay ba ng reaksyon si PBBM sa mga pambatikos at parinig ni natin Pangulong Rodrigo Duterte. Jester? Nag-uulat mula sa Davao del Norte, maraming salamat Maricel Halili. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.